Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, nagising ako na napakasigla ng katawan. Lalo pa akong natuwa noong makita ko si Rosalia na naroon pa sa tabi ko nakayakap. Bihira iyon mangyari, lalo na kapag naroon kami sa San Narciso. Dahil maagang bumabangon si Rosalia upang tumulong kay Mama sa mga gawaing bahay, at pagkatapos, saka naman siya mag-iinsayo. Naalala ko nga ang sabi ni nanay sa akin dati, na baka sa katagalan ay tubuan na siya ng bukol dahil sa gulat. Hindi naman kasi nila alam kung kailan mag-iinsayo si Rosalia ng pagbaril. Basta na lang silang makakarinig ng malalakas na putok ng baril sa may likuran. Minsan naman sa gabi ay may binabaril si Rosalia gamit ang sniper's gun. Ang sabi naman ni Rosalia, kapag may namamataan siya sa malayo na dalawang paris ng mapupulang mata na tila ba nakamasid sa bahay namin, ay tinitira niya na agad. Hindi rin naman madaling malalaman kung sino ang bumaril, lalo at napakalayo ng kinaroroonan ng kanyang mga binabaril. Sabi ko naman na baka mga pangkaraniwang tao na ang nababaril niya. Pero ayon pa sa kanya, positibo siyang aswang ang mga iyon. Dahil sa pang long distance night vision scope, ang gamit niya na bigay ni Joaquin, iyong anak ni Mayor Vicente. Mahal, anong iniisip mo? Kanina ka pa nakatulala ah. Mahinang bulong pa ni Rosalia. Hindi ko kasi alam, nagising na pala siya. Nakatulala lang kasi ako habang nakatingin sa bintana. Ay, iniisip ko lang ang pasunod-sunod na mga lakad natin, kung ano ang uunahin. Muli pang tanong ni Rosalia. Aalis na tayo mamayang after lunch. Iisa-isahin natin ang mga bayan hanggang sa makarating tayo ng San Narciso. Tatambay tayo ng isang buong gabi sa mga bayan na may mga tao pa. Pero sa mga wala, ay kahit ilang oras lang siguro. Magmamatsyag lang tayo kaunti. Tapos, pagkarating sa San Narciso, babalikan natin ang mga aswang na mangkukulam doon. Iyong kasulukuyang nakikitago sa teritoryo ng mga taong lobo. Then after noon, balik na tayo ng San Agustin. Mukhang kakayanin na natin doon ang puwersa ni Gob at Mayor. Kailangan lang madisarmahan ni Rafael lahat ng mga pulis para hindi sila madamay sa laban. Kung magpapagamit kasi sila kay Mayor Cerex, edi wala tayong ibang pagpipilian kundi ang lipulin na rin sila, kaysa naman tayo pa ang mapaslang nila. Grabe mahal, sobrang siksik pala ng schedule natin. Oo naman, ganun talaga. Habang may kapangyarihan ba akong magagamit at may lakas na kaloob ng Diyos, ay kailangan samantalahin kong magamit para puksain ang masasama sa mundong ito. Kaysa naman, hintayin ko pa kung kailan uugod-ugod na ako. Seryoso ako sa pagpapaliwanag kay Rosalia, pero nakita kong nakangiti ito. Oh, bakit ka naman natatawa? Tanong ko pa sa kanya. Ano ka ba mahal? Hindi ako natatawa. Naisip ko lang na tama ang mga sinabi mo. Kailan ka pa kikilos kung matanda ka na? Ganon din ako mahal. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon ngayon. Hindi ko na rin hihintayin na dumating pa ang panahon na ubo na lang ang matigas sa'yo at balahibo na lang ang tumatayo. Kaya halika na. Wika niya pa na may kasamang mapangakit ng ngiti. At sinimula na agad ang pagpaparamdam ng kanyang sobra-sobrang pagmamahal sa akin. Matapos makaraos,
ay sinabi kong lumabas na kami ng kwarto para makapaghanda na dahil aalis na nga kami ng mga alauna. Halos hindi naman mawala ang ngiti sa mga labi ni Rosalia habang nagliligpit ng pinagtulugan namin. Kaya nauna na akong lumabas, baka saan na naman mauwi ang matatamis ng ngiti na iyon. Pagkalabas ko ng silid ay halos kalalabas lang din ni Tingting mula sa kanilang kwarto. Tayo-tayo pa ang buhok nito na mukhang galing rin sa isang matinding digmaan. Ano Ting? Nakasulit ka na? Aalis na tayo mamayang pagkatanghalian. Oo Kuya Lino, sobrang sulit na. Handang-handa na akong magbalik sa mahabang misyon. Nice! Very good Tingting. Dahil marami na naman tayong panganib na susuungin. Walang problema sa akin Kuya Lino. Hanggat narito ka, hindi ako titigil na lumaban. Palagi akong nasa likuran mo. Salamat Tingting. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Siya nga pala Kuya Lino. Salamat ha. Dahil pinagbibigyan mo ako palagi na makadalaw dito. Ay, ano ba yan Tingting? Walang katapusang pasasalamat? Gaya nga ng sinabi ko, sa tuwing makakaluwag tayo ng oras ay dadalaw tayo dito. Hindi lang para sa pangangailangan mo, para na rin mausisa natin kung ligtas pa ba ang mga taong iniwan natin dito. Tama ka Kuya Lino. Bigla namang sumabat si Aling Terry. Ano ba yan? Walang katapusang meeting? Malapit na maging tostadong totoo ang pandesal ah. Nakakailang init na ako. Kainin nyo na. Eto na oh. At ipagtitimpla ko na rin kayo ng kape. Dali-dali naman kaming umupo ni Tingting sa hapagkainan. Lumabas naman mula sa kusina, si Beth dala ang 2 tasa ng kape. Inilapag kay Tingting ang isa, tapos ang isa naman ay sa akin. Sabay sabing, "Good morning, Lino." Wika niya pa ng pabulong habang matamis ang ngiti. Sabi ko naman, "Uy, salamat." Tapos nagmadali na siyang tumalikod. Papalabas na pala ng pintuan si Rosalia, kaya bumalik na si Beth sa kusina. Aling Terry, maraming salamat po pala sa pag-iistima niyo sa amin dito ha. Aalis na po kami maya-maya pagkatapos ng tanghalian. Ano ka ba naman Lino? Bakit ikaw ang nagpapasalamat? Kami itong tinutulungan mo at palaging sinisiguradong nasa ligtas na sitwasyon. Kaya maraming salamat sa iyo Lino. Pati na sa pagpuprotekta mo palagi sa uniko iho ko. Ako din naman po, pinoprotektahan palagi ni Tingting. Kaya patas lang, pinoprotektahan namin palagi ang isa't isa. Nagpapasalamat talaga ako Lino na nakilala ka ng anak ko. Marami siyang natutunan sa iyo at nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. Sumabat naman si Tingting. Nagpapasalamat daw. Dati, naiinis ka nga kapag sasama ako kay Kuya Lino eh. Sabi mo pa nga, Nay, wala naman akong mapapala sa kakaaral ng pagiging albularyo. Sinurutan naman ng tingin si Tingting ng kanyang ina. Tumahimik ka nga dyan, Timoteo. Mag-focus ka sa pagkain mo. Alam mo, Lino, siyempre, hindi ko pa naman alam noon ang paparating na panganib sa ating lahat. At ayoko namang puro na lang paghihilot sa mga bata ang gagawin ni Tingting ko. Paano ako magkakaapo kung magfo-focus lang siya sa mga gagamot? Pero ngayon, nakita ko na ang kahalagahan ng ginagawa nyo. Kaya malinaw na sa akin at naiintindihan ko na rin. Maraming salamat po Aling Terry sa pag-intindi nyo. Oh, sige na Lino. Ituloy nyo na ang pag-aalmusal nyo. Magsisimula na kaming maghanda ng pangbaon nyo. Ganun ba uli ang gagawin nyo? Magbabayan-bayan kayo? Opo, Aling Terry. Di sige pala. Prito at paksiw ang ihahanda kong pangbaon nyo. Papadalihan ko na rin kayo ng hinog na saging. Merong isang buwig dyan na may hinog na. Tamang-tama yan. Araw-araw may mahihinog. Wika pa ni Aling Terry at tumalikod na. Matapos makakain, ay nagtungo naman ako kina Mang Manuel para kausapin ito at makapagpaalam na rin ng maayos. Mang Manuel? Mang Manuel? Oh, Lino, kumusta? Ayos naman po Mang Manuel. Naparito po ako para magpaalam.
Mamayang pagkatapos ng tanghalian ay aalis na po kami. Didiretso na kayo ng San Narciso? Hindi po. Iisa-isain muna namin ang mga bayan hanggang sa makarating ng San Narciso para masigurong wala ng mga aswang na namumugad malapit dito. Maraming salamat uli sa iyo, Lino, ha, dahil sa pagsugpo mo ng mga mandaragit sa Santo Tomas. Kung nagkataong kami-kami lang, ay siguradong naubos talaga kami. Mang Manuel, kung sakaling may ganun uli na mga aswang na mapadpad malapit dito, patawagin niyo lang ako agad kina Aling Terry. Nag-iwan naman kami ng cellphone sa kanila para madali kaming makukontak. Darating kami agad. Oo, Lino, maraming salamat sa iyo. Siya nga pala, Lino, maiwan na kita. May meeting pa kami ng mga karonda ko eh. Kasi mag-a-assign pa ako ng mga taong maiiwan dito para magbantay sa paligid. Tapos ang iba ay dadalhin ko sa Santo Tomas para makatulong sa mga pamilyang naroon. Sige po, Mang Manuel, hindi na kita pipigilan pa. Malaking trabaho ang naghihintay sa'yo roon. Oo, Lino, tama ka talaga. Pero masaya akong gaganapan iyon dahil alam kong para iyon sa kabutihan. At kung malagay kami sa alanganin, ay nariyan ka naman para umalalay. Opo, Mang Manuel, makakaasa po kayo. Naglamano na nga kami ni Mang Manuel at sabay nang umalis. Bumalik na lang din ako sa bahay dahil gusto ko nang makaligo. Matapos magtanghalian at makapagpatunaw kaunti, ay nagpaalam na nga kami na aalis na. Nagkaroon pa ng kaunting iyakan sina Tinay at Tingting. Sinabi ko naman na hindi magtatagal ay dadalaw kaming muli para hindi naman nila sobrang mamiss ang isa't isa. Masaya at magaan ang loob namin pare-pareho habang bumabiyahe paalis. Kahit dumaan man kami sa mahirap na pagsubok sa aming naging misyon sa Santo Tomas at napahirapan man ako nang sobra pa sa kaya kong tiisin, pero sa bandang huli ay nagwagi pa rin ang kabutihan. Yun ang mahalaga doon para sa akin. Makalipas ang wala pang isang oras ng biyahe, ay narating na namin ang bayan ng Victoria. Mahal, saan tayo paparada? Tanong pa ng aming driver, ay ni Rosalia pala. Sabi ko naman, ipasok mo lang sa looban ng bayan. Maghahanap tayo ng bahagi na may mga kabahayan. Nagpatuloy pa si Rosalia sa pagpapatakbo, habang kaming lahat naman ay nasa labas ang tingin at naghahanap ng tao sa paligid. Para kasing zombie town na ang lugar, walang katao-tao. Hanggang sa marating namin ang mga kabahayan. Bumaba kami ni Tingting at nag-usisa kung may mga tao pa ba roon. Pero sa kapal ng alikabok sa mga upuan at mga sira-sirang bintana, mukhang matagal-tagal nang walang nakatira sa mga bahay doon. May nakita kaming isang bahay na may tindahan sa harapan. Rosalia, doon tayo pumarada sa harapan ng tindahan na yan. Wika ko pa. Pagkaparada namin doon ay tinignan ko ang tindahan. Wasak na ang harapang bahagi. Bukas na rin ang mga pintuan. Mukhang pinasok na iyon ng mga taong nagluluting o iyong nagnanakaw ng mga kung ano-ano. Wala na ring mga bagay na maaring makain o mapakinabangan sa loob noon. Ano na, Apo? Magtatagal ba tayo rito? Mukhang walang tao sa bayan na ito eh. Opo, Lo. Dito lang muna kayo ni Rosalia maiiwan. Maglalakad-lakad kami ni Tingting papunta sa may bandang bukid. Baka may mga tao pa roon na pwedeng matulungan. Sigurado ka, mahal? Abay, oo naman. Huwag na kayong magpagod sa paglalakad ni Lolo. Kami na lang ni Tingting ang pupunta. Tsaka, huwag kang matakot maiwan dito. Marunong na rin naman si Lolo gumamit ng baril. Kaya, kung may mangguluman sa inyo, edi ibigay nyo ang tamang sentensya. Tumango na lang si Rosalia. Kami naman ni Tingting ay nag-iimpake ng bag. Naglagay kami ng tubig, posporo at biskwit na pangmeryenda. Baka kasi abutin kami ng gabi, pero maliban doon
nakita kong nagdala si Tingting ng dilata at bigas. Iyong butane stove namin at maliit na kaldero ay matik na palagi iyong nasa bag ni Tingting para kung sakaling hindi kami makauwi ay pwede kaming magsaing nang hindi magutuman. Rosalia, Luluino, baka abutin kami ni Tingting ng gabi o umaga kapag may nakita kaming mga taong nakatira sa kabukiran. Kahit pa mawala kami ng 2 araw, ay wag muna kayong susunod ha. Maaaring may mahalaga lang kaming inaasikaso kapag ganoon. Oo, apo. Sige. Sagot naman ni Lolo. Tumango naman si Rosalia. Nagsimula na nga kami ni Tingting na maglakad papunta sa looban pa ng bayan ng Victoria upang maghanap ng mga tao. Kasi kung nasa panganib sila, ay pwede naman silang lumipat ng San Pablo. Lalo at pwede rin silang dalhin ni Mang Manuel sa Santo Tomas para madagdagan ang populasyon roon. Habang naglalakad ay sinabi ni Tingting, Kuya Lino, ang layo na nang narating natin no. Magmula noong magsimula tayo mag-aral ng lihim na karunungan, lalo na ikaw, malayong malayo na ang antas ng iyong pagiging babaylan sa ngayon kaysa sa dati. Mas mataas ka na nga raw kay Lolo Ino eh. Sinagot ko naman siya. Oo nga eh, kaya nakikita mo naman, malayong malayo rin ang bigat na pinapasan ko kumpara sa mga pinagdaanan ni Lolo Ino. Sa bagay, tama ka nga Kuya Lino. Kapag may mas malakas na kapangyarihan, ay mas mabigat din ang responsibilidad. Pero huwag ka mag-alala Kuya Lino. Kahit gaano pa kabigat yan, nandito naman ako palagi para alalayan ka. Ilang saglit pa ng aming paglalakad ay may nakita kaming usok sa may bandang kagubatan. Ayun, Kuya Lino, may usok. Siguradong may bahay doon. Sige, tara, puntahan natin. Sagot ko naman at nagbago na kami ng direksyon sa paglalakad. Noong makita namin ang usok ay hindi iyon kalayuan. Pero noong maglakad na kami ay hindi naman namin narating agad. Tila ba malayo iyon. Pasado 4:00 na noon at naglalakad pa rin kami ni Tingting. Hindi naman kasi nagmamadali ang lakad namin. Lakad pogi lang ba? Iyong kakayanin pang ngumiti habang naglalakad. Hanggang sa makita namin ang isang bahay kubo. Kuya Lino, mukhang iyan na yung bahay na pinanggagalingan noong usok kanina. Nauna na ako lumapit sa may bakuran. Tao po! Tao po! Ilang saglit pa akong naghintay kung may lalabas ba ng pintuan o kahit sisilip man lang sa bintana hanggang sa may sumagot mula sa loob. Umalis na kayo! Wala kayong makukuha sa amin! Wala rin kaming pagkain rito! Nang, ako po si Lino, isang babaylan. Ito naman si Tingting, kaibigan ko. Hindi po kami naparito upang humingi ng pagkain. Ano pa lang kailangan niyo sa amin? Naparito po sana kami upang tulungan kayo kung meron mang gumagambala sa inyong mga aswang. Pwede ko po ba kayong makausap ng harapan? Mahabang wika ko pa. Hindi sumagot iyong nasa loob. Ilang saglit pa ay dahan-dahang bumukas ang pintuan sa harapan. Huwag kayong lalapit! Diyan lang kayo sa tapat ng pinto! Wika pang muli noong ginang na nasa loob na mukhang natatakot. Muling sumara ang pintuan, tapos noong muling bumukas, ay ilang pirasong asin ang tumapon sa mukha namin. Pre! Ang alat! Wika pa ni Tingting. Mga aswang kayo no! Takot kayo sa asin! Sabi naman ni Tingting. Manang naman! Wala naman ako sinabing natatakot ako sa asin. Ikaw nga, lagyan natin ng asin ng bunganga mo kung masasabi mo bang masarap. Natural, sabihin kong maalat dahil na-shoot sa bibig ko. Hindi nga sabi kami mga aswang, mga manggagamot kami. Hindi mo ba yun naiintindihan? Galit na wika pa ni Tingting. Uy, Tingting, wag mahinahon ka lang. Mukhang marami silang hindi magandang karanasan sa mga aswang, kaya nag-iingat lang sila. Ilang saglit lang ay bumukas ang pintuan. Nakita namin ng isang babae na may kargang bata na siguro nasa mga 2 taong gulang mahigit. Sabi mo isa kang babaylan, di ba? Opo.
Sagot ko pa rito. Matutulungan mo ba ang anak ko? Nagdidiliryo na siya. Mukhang malapit na siyang mamatay. Ha? Nasaan po? Akin na, tignan ko po. Sagot ko naman agad. Pinapasok ako noong ginang pero sinabi kay Tingting, ayoko sa'yo. Mas nakakatakot ang itsura mo. Diyan ka lang sa labas ng pinto. Nakita ko namang gumalaw ang nguso ni Tingting habang sinasabing, sama ng ugali nito ah. Judgmental sa itsura. Porket mas gwapo lang sa akin si Kuya Lino, hindi na ako pwedeng pumasok. Lamang lang yan ang ilang paligo, te. Tamad lang kasi ako maligo, kaya mas tisoy ang itsura niyan kaysa sa akin. Reklamo pa ni Tingting. Ako naman ay natatawa, pero pinipigilan ko na lang. Dinala ako ng ginang sa may kusina. Naroon ang isang papag na gawa sa kahoy. Nakaratay doon ang bata na mga nasa 7 taong gulang siguro. Pero mukhang matagal lang pinapahirapan ng mga elemental. Kaya lumiit na ang katawan at sobrang payat na rin. Kapag gabi, nangingisayan siya at bumubula ang bibig. Tapos sa umaga hanggang hapon, ay ganyan kakalmado. Para siyang patay at bihira na lang din kung huminga. Paliwanag pa ng ginang. Ang anak niya naman na maliit ay panay ang iyak na parang naiirita. Nang, nagugutom yata yung baby mo. Ano ka ba, iho? Huwag mo problemahin itong bunso ko. Hindi ito gutom. 2 beses ko na itong pinainom na maligamgam na tubig sa maghapon. Kaya busog ito. Ha? Hindi niyo po pinapakain? Bingi ka ba, iho? Di ba sinabi ko sa'yo kanina na wala kaming pagkain? Kaya kapag nagugutom kami, ay maligamgam na tubig lang ang kinukonsumo namin. Nang, papasukin niyo po yung kasama ko. May dala siyang pagkain. Dali-dali naman noong pinapasok si Tingting. Kuya Lino, bakit? Tawag mo raw ako eh. Ting, ilang araw na silang hindi kumakain. Maging ang sanggol na yan ay puro tubig lang ang pinapakain. May dala ka namang bigas dyan, di ba? Maglugaw ka muna. Tapos kumuha ka kaagad ng sabaw ng lugaw para ipainom sa sanggol. Baka mamatay na yan bigla sa kawalan ng pagkain sa katawan. Sige Kuya Lino. Sagot naman ni Tingting at agad nang nagtungo sa kusina. Mabuti na lang at palagi siyang may dalang bigas. Kaya iyon ang iniluto niya para maging kami ay pwede na rin makikain noong lugaw, lalo at papadilim na. Sinuri ko na nga ang bata. Ramdam ko sa kanyang katawan ang mainit na enerhiyang itim na inilagay ng mga duwending pula. Hinawakan ko sa pulsuhan ang bata. Doon ko nakita ang ginawa noon. May pasan na kahoy ang bata at may dalang saging habang galing sa kung saan. Medyo maulan ang paligid. Noong mapadaan siya malapit sa isang punso, ay hindi sinasadyang nadulas siya at doon na ibagsak sa punso ang kanyang mga dala. At kung wala ang punso na iyon, ay sa kanya babagsak ang kanyang pasan na mga panggatong pati na iyong saging. Dinampot niyang muli ang mga nahulog na dala at umalis na. Hindi niya alam na may nasira siyang punso noong siya ay nadulas. Kaya wala talaga siyang ideya sa kanyang nagawa. Tapos ang kaluluwa ng bata ay wala na sa kanyang katawan. Kinuha na ng mag-asawang pulang duwende at pinaparusahan sa loob ng kanilang tahanan tuwing gabi. Kaya tuwing gabi rin nakikita ng ina na nangingisay ang katawan ng kanyang anak, tumitirik ang mata at bumubula ang bibig. Sa kondisyon ng katawan ng bata, ay 2 hanggang 3 araw na lang ang itatagal noon at babawian na ng buhay. Inilabas ko na yung rechargeable lamp na dala namin para meron kaming liwanag. Sabi kasi ng ginang na iyon na lang katiting na natitirang gaas niya, ang huling gaas na nakuha niya mula sa tindahan sa ibaba. Lahat daw kasi ng mga bahay sa ibaba ay pinasok niya na para makahanap ng pagkain o di kaya maaaring mapakinabangan. Mukhang sila na lang daw ang natitirang pamilya sa lugar na iyon. Sa unahan kasi nila ay meron pa raw 2 bahay, pero ilang gabi ang nakalilipas
ay inatake naman iyon ng mga aswang. Mahabang kwento pa ng ginang. Tingin ko sa ginang na iyon ay sobra-sobrang trauma ang pinagdaanan dahil unti-unti na ring bumibigay ang katinuan. Minsan kasi ay umiiyak, tapos tatawa habang nagkikwento. Ngingisi-ngisi din, tapos sasambunutan ang sarili. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, may mga aswang na paikot-ikot sa labas. Sabi ko naman, hayaan mo na muna sila, Ting. Hindi pa naman papasok ang mga yan dito. Unahin na muna natin ang batang ito. Delikado na ang kalagayan nito. Inorasyonan ko na ang bata para makita ang kalagayan niya sa bahay ng duwending pula. Baka kasi paslangin bigla kapag nalamang may gumagamot. E di ano pang silbi noong katawan kung patay na ang kaluluwa. Ting, pakihandaan mo nga ako dyan ng baga, ilagay mo sa kaldero. Sabihan mo ako kapag nakahanda na ha. Tapos pagkalabas ko, ay magbantay ka sa pintuan para walang makasalising mga aswang. Siguradong punteriya na nila ang batang ito dahil hinog na talaga ito sa pangamoy nila. Inorasyonan ko ang katawan ng bata para magkaroon ng proteksyon at hindi malapitan ng mga aswang o ibang elemento. Kuya Lino, nakahanda na ang baga. Pagkasabi noon ni Tingting ay inilabas ko na agad sa isang maliit na supot namin ang pinaghalong asin at abo. Tapos lumabas ako ng bahay. Pinuntahan ko ang punso sa likuran banda ng kanilang bahay. Pagkalapit ko, ay agad kong biniyak sa gitna at ibinuhos ang baga. Wala na kasi akong balak na buhayin pa ang mga duwending iyon. Halos kahalintulad lang sila ng mga itim na duwende. Mapanakit at mahilig magparusa ng mga tao. Wala silang awa o konsiderasyon. Kahit pa makita nilang bata ang nakasagi sa kanilang punso nang hindi sinasadya. Agad akong nagbitaw ng orasyon para pabalikin ang kaluluwa ng bata sa katawan niya. Agad namang may nagpakitang dalawang duwende sa harapan ko. Hoy! Sino kang pakialamero na dumayo pa sa teritoryo namin upang makialam? Ibinuhos ko na rin agad ang asin at abo sa punso. Hindi ko na sila pinansin. Doon na sila nagsigawan. Ikinumpas ko naman ang dalawa kong kamay paturo sa kanila. Naging hangin sila at hinigop ng mutya ng sinukuan patungo sa aking kamay. Noong mawala na ang dalawang nilalang ay dali-dali na akong bumalik sa bahay. Hindi bababa sa 3 ang aswang na paikot-ikot sa itaas. Parang 5 nga siguro pataas ang bilang nila. Nagkakaingay sila na parang mga uwak na nakakita ng makakain. Pagkabalik ko sa kubo ay agad naman akong pinagbuksan ni Tingting. Tapos nanatili pa rin siya sa pintuan. Paglapit ko sa bata ay inilapat ko ang aking kamay sa kanyang noo. Nagliwanag iyon, tapos nagising na ang bata. Hinahanap ang kanyang ina. Agad ko namang tinawag ang ginang tapos sinabing, pakainin na agad ang kanyang 2 anak. Tumayo ako para lapitan si Tingting. Anong balita dyan, Ting? Marami nga sila, Kuya Lino. Oo, Ting. Ang sabi nga ng ginang, yung pamilya na kalapit bahay nila rito ay kinain na ng mga aswang na iyan. Sila na lang ang natitirang pamilya dito. E di tapusin na natin ang mga ito, Kuya Lino. Oo, Ting. Tama ka. Yun nga talaga ang gagawin natin. Pero bago yan, since paikot-ikot pa lang naman ang mga aswang na iyan, kumain muna tayo noong niluto mong lugaw. Nagugutom na ako eh. Kailangan din muna nating patapusin sa pagkain ang mag-iina bago tayo makipaglaban. Dahil baka maging mas mabangis ang mga aswang sa labas at wasakin na ang bahay na ito. Baka nga mabuhos pa yung niluto mo, sayang naman. Mukhang kaunti pa naman ang dala mong bigas. Oo, Kuya Lino, kaunti lang talaga yun. Pang 2 saing lang natin yun eh. E di tara na pala, magsikain na muna tayo bago natin harapin ang mga aswang sa labas. Noong mapadaan kami sa tabi ng ginang, ay naalala kong tanungin iyon ng kanyang pangalan. Nang, ano pong pangalan niyo? Ako si Meli.
Itong panganay ko naman ay si Nonoy, tapos itong bunso ay si Gingging. Ah, sige po Aling Meli. Kumain po kayo ng mabuti ha. Bukas na bukas, ililikas namin kayo dito. Doon namin kayo dadalhin sa Santo Tomas. Naroon ang ibang mga iniligtas namin. Magkakaroon kayo roon ng sariling matibay na bahay at may tutulong sa inyo doon sa pagtatanim para meron kayong makain. Paano ang bahay namin na ito, iho? Huwag niyo na pong balikan ang bahay na ito. Maaaring marami kayong alaala rito, pero hindi na ito ligtas para sa inyo. Doon sa Santo Tomas ay magiging ligtas kayo dahil naroon ang mga kalalakihang nagro-ronda gabi-gabi upang tugisin ang mga aswang. E paano ang mga aswang na paikot-ikot, iho? Kahit umaga ay nariyan sila nakaabang. Kaya nahihirapan din ako makalabas para sana magtanim. Huwag niyo na pong alalahanin. Ililigpit namin lahat ng iyan bago tayo umalis. Para mabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng lahat ng mga pinaslang nila dito. Maraming salamat, iho ha. Napakabuti mo. Wala po yun. Sige po, kumain na kayo. Ito po, biskwito. Idagdag niyo dyan sa lugaw para magkalakas agad yung anak mong si Nonoy. Kuya, salamat po. Wika pa noong batang lalaki na si Nonoy. Walang anuman yun, Noy. Kumain ka ng mabuti. At bukas na bukas, lilipat na kayo ng lugar na maraming tao. Nasa bayan din yun at bihira mapasyalan ng mga aswang. Iniwan ko na nga ang mag-iina at sinaluhan na si Tingting sa paghahapunan sa lamesa sa may kusina. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 186. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.